Doc, dahan-dahan lang po. Hubarin mo ang pantalon mo para sa check-up. Huwag ka nang mag-atubili. Susunod na pasyente. Narinig ko na ikaw ay ang pinakamahusay na urologist sa High City, Suyiren. Hindi naman sikat. Pero ang check-up ay nangangailangan ng pasyente. Na nandito, may issue ang apo ko. Hindi siya lumalapit sa mga babae kahit isang babaeng langaw. Masyado siyang mahiyain para pumunta ng mag-isa. Kung kaya mo siyang gamutin, itong 100,000 ay sa iyo. Sige, deal. Hubarin mo ang pantalon mo at humiga. Roleplay ba ito? May bago si Lola. Mukhang professional naman. Dahil alam mong si Lola ang nagpadala sa akin dito, makikooperate ka. Hindi magtatagal. Bakit hindi ka naka-nurse uniform? Ang uniforme? Extra iyon. Bilisan mo at matapos para makaalis ka. Minsan talaga desperate ang mga nakatatanda. Nagpapadala ng kung sino-sino sa akin. Baka isipin ng iba. Partial flacidity. 6 semendum na ka ng deviation, hindi nagbago. Sinabi niya sa iyo yon? Bata ka ba na kailangan ng tulong ni Lola sa pagligo? Ito ay clinical experience. Natututo ka sa pamamagitan ng exposure. Ah, experience? Kaya pala, patuloy siya sa pagpapadala ng kahina-hinalang tao. Nagpapaisip sa iba na ako'y... Anong ginagawa mo? Hindi ka pala talaga impotent. Lumabas ka sa loob ng 1 minuto. Huwag kang gumalaw. Kung hindi lang dahil sa kahilingan ni Lola, hindi ko naaabalahin pa ang sarili ko sa iyo. Sapat na ba ang 1,000,000? Nakuha ko. Ginoo, malakas ka. Hindi kailangan ng gamot. Uminom lang ng maraming tubig. Kukunin ko ang maleta ko at aalis na agad. Ang alok ay napaka nakatutukso para tanggihan. Magandang araw po, Lola. Kumusta siya? Makakasiguro ka ang iyong apo ay kayang gawin ito ng 10 beses gabi-gabi. Nakilala mo na ba siya talaga? Mukhang gusto niya ang uri mo. Anong ibig mong sabihin? Dr. Su, ang pagiging doktor ay mahirap. Hindi gaanong malaki ang sweldo. Bakit hindi mo pakasalan ang apo ko? Bibigyan kita ng 100,000 bawat buwan. Hindi, 200,000 na allowance. Ma'am. Bagaman ako ay nagpapahalaga sa pera, mayroon akong profesional na etika. Paalam. Jong. Iren, nawala na ang bakas. Sandali. Kailangan mo pa ng pondo? Kumita lang ako ng pera. Nag-transfer na ako ngayon. Ang kaso ng tatay mo ay mahigit 2 dekada na. Karamihan sa mga pahiwatig ay nawala na. Sinundan ko ito hanggang sa pamilya Gu pero napunta sa dead end. Ang pamilya Goop. Ito ang namamahala sa matataas na bilog ng High City. Malalim ang impluensya, Iren. Pakinggan mo ang payo ko. Tigilan na natin ito. Sa ating limitadong kapangyarihan, hindi natin sila maaaring hamunin. Yan ang pasyente ko. Ma'am. Ako ay papakasalan ng iyong apo na si Hu Si Chen. Sige, sige. Lola, nasa bahay na ako. Shi, nakahanap ako ng asawa para sa'yo. Ayaw ko. Hoy,
Matigas ang ulo mong bata, hindi mo pa nga naririnig kung sino siya, si Dr. Su kanina. Iisipin ng mga tao na ako'y Hindi mo ba siya gusto? Ha? talagang hindi. Si Dr. Su ay napaka-edukado. Nag-aral pa siya sa ibang bansa. Napakahusay na kakayahan. Siya ay isang tunay na doktor. Lisensyado ng estado. Ay, masakit ang dibdib ko. Nakikita mo kung gaano ako kaawa? Nagpapanggap na naman. Hindi na naman itong acting. Mamamatay ako nang hindi nakikita ang kasal ng apo ko. Kahit sa ilalim ng lupa, hindi ako mapapahinga ng payapa. Lola! Natawag ako ng doktor ngayon. Gusto ko lang makita kang may asawa at anak. Paupuin ko muna si Lola at hahanap ng pagkakataon para hiwalayan mamaya. Lola, pangako ko pakakasalan ko siya. Sige? Ang galing! Kunin ang lisensya ng kasal bukas. Bukas? Ikakasal na ba si Shichen bukas? Oo, sa isang urologist. Ang pangalan ay Su Yiren. Isang babaeng urologist. Gawin mo ang isang bagay para sa akin bukas. Naunawaan ko. Si Shichen ay akin. Hindi ko siya hahayaang magpakasal sa ibang babae. Anong oras na? Alas 3 ng hapon. Kailan ang appointment ni Lola sa kanya? Alas 2 ng hapon. Sa ospital, tingnan natin kung gaano kaabala ang babaeng ito. Dr. Su, pumunta ako para makita ka. Huwag kang umalis. Apurahan ito, maghanap ka ng ibang doktor, bitawan mo ako! Ikaw dapat. Sinabi ng kasintahan ko kung hindi mo ako masusuri ng maayos ngayon, tapos na kami. Pumasok ka at hubarin mo ang iyong pantalon. Sige. Bakit ang haba ng karayom? Gusto mo ba akong patayin? Hiniling mo sa akin na gamutin ka. Bakit ganyan ang ugali mo? Sabi nila matapang ka raw. Tingnan natin kung gaano kaligaw. Sa panaginip mo. Hindi ka masyadong pambabae. Nakakahiya naman. Napapanood mo ako sa awkward na sitwasyon. Na-late ka dahil sa kagaya niya. Tara na, bago magsara ang Civil Affairs Bureau. Pupunta kami sa Civil Affairs Bureau. Ang walang kwenta mo. Alamin mo lahat tungkol sa babaeng iyon at ipadala mo sa akin lahat ng impormasyon. Ex-girlfriend ng gago na yon. Karapat-dapat bang makasama ni Shichen ang ganitong klaseng babae? Yayon 500,000 na deposito na transfer sa account mo. Itigil ang kanilang kasal. Su Yiren, narinig kong magpapakasal ka. Kakabalik lang mula sa ibang bansa at hinahabol mo na ang isang mayamang lalaki. Hindi ka mabubuhay ng walang lalaki. Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala, tara na. Tumigil ka sa pagpapanggap. Noong kolehiyo, alam ng lahat na hinahabol mo ang mga mayayamang lalaki. Paano pa kaya ang isang bangkarotang tagapagmana makakaakit ng iba? Uy pare, ikaw ang kausap ko. Ito ay isang lalaking bayaran bilang asawa mo. Gusto mo ba ng lumang sapatos na ginamit na ng lahat? Guyusen, noong kolehiyo nagkalat ka ng chismis na gusto kita. Hindi ako nasiyahan sa mga suntok na yon. Ngayon gusto mo pang magmakaawa. Isang lumang sapatos na tulad mo, ano ang iyong kayabangan? Ang dumi ng bibig mo, hindi ka nagsalita sa loob ng 3 araw. Gusto mo ng isa pa, umalis ka. Ang pasensya mo naman. May oras ka pa para magsisi. Salamat. Ibalik mo. Tumingin sa iyong mga kamay. Hindi ko makita ang husay sa medisina. Payo ko, tumigil ka habang kaya mo pa. Tigilan mo ang pananakit ng iba. Ikaw. Sino ang nasaktan ko? Yung lalaki sa ospital, siya ang unang gumawa. Madalas ka bang ginugulo? Tandaan mo, bahagi ka ng pamilyang Huo. Sa labas.
Ang iyong 37-degree na labi nagbubuga ng napakalamig na salita? Kung titigil ako sa medisina, maraming pasyente ang mawawalan. Sumakay ka. Ikaw, ang lisensya ibigay mo. Chichen, Shichen. Huwag. Maging sobrang sweet tayo pagpasok. Batiin ng maayos ang lahat. Ayoko. Pwede mong itago lahat ng angpaw. Walang problema, Jiho. Napakamagalang ko. Shichen. Ang mabuting aso, hindi humaharang sa pinto. Umalis ka na dyan. Shichen, sabi ni Lola, palpak ka daw sa kama, huwag, okay lang talaga. Nagdala ako ng espesyal isang gamot mula sa ibang bansa, garantisadong gagana. Ang asawa ko ay urologist. Kaya niya ayusin yan. Ano ang alam ng isang batang babae tulad niya? Miss Milan, tama? Kung nasiyahan ba ako ng asawa ko ay sa akin na iyan. Kahit na siya ay napaka-potent, ako ang maiiwan sa kama. Anong pakialam mo? Ang kapal ng mukha mo. Hoy! 1, 2, 3, cheese! Mas maganda ang mukha ko kaysa sayo. Layas. Shichen, paano mo siya hinayaan na apihin ako ng ganito? Sa tingin ko, baka tama nga ang asawa ko. Suyiren, hintayin mo lang. Shichen. Lola, ang gamot ninyo. Ginawa ko ang tonikong sabaw na ito para sa iyo. May sungay ng usa, damong bullwhip at angelica. Ang mamahalin ng mga sangkap na ito. Huwag mong sayangin ang pagsisikap ng lola mo. Lola, si Yiren ay nagtatrabaho ng husto. Pumayat siya. Ang sabaw na ito ay para kay Yiren na lang. Huwag kang magpaborito. Medyo payat siya. Sa pagkakataong ito, si Yiren ang dapat mauna. Magpasalamat ka ng maayos kay Lola. Salamat, Lola. Iniutos ni Miss Milan uminom ng isang tableta kada araw para kay Huo Shichen. Naintindihan ko. Suyiren, tapos ka ng maligo. 1 oras na ang lumipas. Ang mga babae, 1 oras maligo. Normal lang yun. O hindi mo na kaya pigilan ng pag-ihi. Sa edad mong bata pa, may problema na sa pantog. Sa totoo lang, kailangan mo ng professional na obserbasyong medikal. Patuloy kang magsalita ng walang kwenta. At ipapalabas kita. Naku naman, alam kong involve ang pagkalalaki, pero sa totoo lang, sa aking kakayahan, hayaan mo akong tumingin. Bababalik kita sa dati mong galing. Sigurado ka bang gusto mong tumingin? Ang lalaking ito talaga. Ay, hoy, anong ginagawa mo? Kumalma ka ha? Makinig ka sa akin, hindi naman talaga natin kailangan. Gusto mo bang makita o hindi? Hindi, ayoko. Sinabi mong hindi ka interesado sa akin, pakawalan mo ako. Kung magpapatuloy ka sa paggalaw, kukunin kita. Ang patay na isda ay nakahiga lang. Ako, mukhang nandito na ang kamag-anak ko. Nasaan ang kamag-anak? Si Tita Flo. Magkano ang kamiseta? Babayaran kita. Huwag na. Sobrang nakakahiya ito. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ko alam kung alin ang gamit mo kaya binili ko lahat. Salamat. Hoy, Kinang. mayroon bang kahinahinala?
Kaninang umaga, inutusan ako ng binata na itapon ang isang madugong kamiseta. Naku, magiging lola na ako. Salamat sa kagabi. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, pirmahan mo ang dokumentong ito, tuparin mo ang iyong mga tungkulin bilang ginang huo. Babawi ako sa iyo, 1,000,000 kada taon. Naiintindihan ko ang kasunduan. Pero ang sugnay na ito, bawal ang pisikal na paglalapit. Eh anong ginawa mo kagabi? Ang Partido A ang nagpasimula, walang kinalaman ang Partido B. Ako, Magdagdag pa ng isang komersyal na ari-arian. ano pang hinihintay natin? Ang aking kasosyo, bigyan mo ako ng panulat. Hoy, Jang! Yiren, ang nakababatang kapatid ng tagapagmana ng Gu Group, Gu Yusen ay lilitaw sa Mingyuan Club ngayong gabi. Kung gusto mong makipag-ugnayan, ito na ang pagkakataon mo. Siya pala. Bitawan mo ang tatay ko! Iren, hindi si tatay manloloko. Inosente ako. Mingyuan Club. Perpektong oportunidad. Narinig ko na binigyan ka ng proyekto ng kapatid mong lalaki. Maaari kong gamitin ang mga resources ng pamilya mi para tulungan ka, pero gusto kong mapasayo si Suyiren. Kaya mo ba? Oo, noon ay pagkakamali ko. Huwag kang mag-alala. Ang class reunion natin ay sa ika-8. Sa pagkakataong ito, gagawin ko siyang akin. Hihintayin ko ang iyong tagumpay. Tapos ka na, Suyiren. Si Su Yiren, ang campus belle. Nandito ka ba dahil sa iyong lihim na crush ko, Yusen? Tama ba ako, mga tao? Oo. Suyir. Sabihin mo sa kanila, lilipat kami sa pribadong kwartong ito. Tama. Iren, nagkamali ako noong nakaraan. Hayaan mo akong humingi ng tawad ng maayos sa pagkakataong ito. Humingi agad ng tawad? May binabalak yan. Narinig ko na eksklusibo kang naglilingkod sa mayayaman. Bilang isang doktor, kaya naman magaling kang magtusok ng karayom. Nagpa-practice ako ng medisina sa lungsod ng Hai. Huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa akin. Lahat tayo'y mapupunta sa ospital balang araw. Hahanapin kita doon. Si Dork Su ay hindi ordinaryong manggagamot. Malayong ordinaryo. Kung siya ay pangkaraniwan, di ko hahanapin. Tama, Iren? Mr. Gu, ang iyong schedule bukas. Dumalaw sa katabing silid, humanap ng paraan upang lumikas ang lahat. Naunawaan. Ginong Gu, narinig ko, plano ng pamilya Gu na gawin kang tagapagmana. Di ba? Sanayin ang walang kwentang si Gu Yusen? Nababaliw ba ang mga Gu? Binigyan lang ako ng kuya ko ng proyektong Happy Island para magka-experience ako. Galing, susunod, isama mo na ang mga kaibigan mo? Ang amusement park na Happy Island talaga namang pag-aari ng aming pamilyang Su. Bakit? Interesado ka ba sa mga amusement park? Si Iren ay talagang matalinong estudyante. Eto, ganito. Maging manager ko. Magaling ka. Mga scalpel lang ang ginagamit ko. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Walang problema, okay lang. Pupunta ako sa comfort room para mag-ayos. Ginong Gu. Babae, nagpapakatigas sila bago mo sila makuha, pero pagkatapos, nagiging sunod-sunuran sila. Hu Sichen. Anong ginagawa mo dito? Banyo ito ng mga babae. Parang wala kang konsensya na makita ako. Hindi ako ang nasa maling banyo. Bahagi ka na ng pamilya Huo. Tandaan mo ang iyong posisyon. Kung mahuli kitang naglalaro sa labas, wala kang makukuha sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung tutuusin, isang mapagbigay na lalaking tulad mo ay napakabuti para pakawalan.
Ginoong Gu, wala siyang malay sa pribadong silid. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Sayang para paglaruan ang walang malay na katawan. Magsimula kang magtrabaho sa Happy Island bukas. Salos. Suyiren, maging babae ka, ako bibigyan kita ng 20,000 bawat buwan. Sayang at kasal na ako. Sayang, may asawa na ako. Gising ka na pala. Tamang-tama ang oras, medyo nagsasawa na rin ako. Mga bantay. Nasaan ang lahat? Sinaksak ko na ang kanilang mga ugat sa leeg. Sa ngayon, malamang nahimatay na sila sa kung saan. Susubukan mo akong saksakin muli? Maaari kitang bigyan ng pera. Hindi ganun kalaki ang kinikita ng isang doktor. Ang bibig ng aso ay hindi makapaglabas ng garing. Alam mo ba kung sino ako? Paanong naglakas loob kang manakit sa akin? Kahit na ikaw ay isang gu, ang iyong masamang ugali ay hindi magbabago. At hindi ka naman ang pinuno ng pamilya gu. Papatayin kita. Mas mainam na gumamit ng patpat sa paghampas ng aso sa susunod. Tandaan mo, Hindi ka patatawarin ng pamilya Gu. pasensya na. Ipakikilala ko ang asawa ko, Jihuo. Aling Huo? Bakit nandito si Huo Shichen? Paano na, Mr. Gu? Natapos na ba ang mission? Ay nako. Nandito si Huo Shichen. Bakit hindi mo sinabi kanina? Mr. Gu, inosente ako. Pero dahil nandito si Huo Shichen, wala rin akong alam. Kung takot ka kay Huo Shichen, magkunwari tayong hindi ito nangyari. Ang kapatid ko ang namumuno sa High City. Ano ang dapat ikatakot? Sabihin mo sa akin. Saan nagtatrabaho si Suyiren? Sa Municipal Hospital? Bakit makipag-ugnayan sa mga ganyang kaklase? Hindi lahat ay ganyan. Isang babaeng walang proteksyon ng lalaki ay hindi makakaligtas sa labas. Nagkamali ako. Pero makita ang kanyang kasuklam-suklam na muka, gusto ko na lang siyang suntukin. Uy, Jang. Tungkol sa Happy Island Amusement Park, mas lalo mong alamin para sa akin. Ang mga dating negosyo ng aming pamilya ay lahat nilamon ng pamilya Gu. Ngayon, ang pamilya Gu ay hindi matatakasan, hindi makahanap ng anumang butas. Sa kabutihang palad napunta si Happy Island kay Gu Yusen. Ngayon, iyon ang ating entry point. Dr. Su. Ikaw na naman. Pasyente ako ngayon. Mas mabuting suriin mo ako ng maayos. Sabihin ang iyong mga sintomas. Gusto kitang dalhin sa kama sa tuwing makikita kita. Ano ang lunas, Doc? Mukhang kritikal ang iyong kondisyon. Ito ang aking reseta. Hubarin mo ang iyong pantalon at humiga. Bibigyan kita ng masusing check-up. Nag-aalis ng damit? Tayo lang dalawa. Tayo lang dito. Para sa mga pribadong bagay na ito, ayaw mo nang manonood, di ba? Umalis na kayo. Dr. Su. Dito. Ikaw muna. Kawili-wili iyan. Sino ka? Ang batang amo ko ay abala. Umalis ka. Hoy. Naririnig mo ba ako? May ginagawa siyang negosyo. Ikaw? Ayusin mo ako ngayon din. Mr. Ho, anong nagdala sa'yo rito? Suyiren. Kung may manggugulo sa'yo, tumawag ka ng tulong. Sabi! Ang bayaning sumagip sa akin ay dumating na. Dalhin mo siya. Sandali lang. Karahasan sa ospital ay hindi angkop. Ang bait mo naman. Hindi siya mabait. Kung hindi na ako makapagiging lalaki, ito ba ang kabaitan? Gusto ni Lola na umuwi ka para sa hapunan. Gaano pa katagal? Malapit na matapos. Kuyusen, itong iniksyon dito ay magpapalakas ng iyong sigla.
Mabibigo ka maging tunay na lalaki sa loob ng hindi hihigit sa 1 taon. Hindi na kailangang magpasalamat. Tara na. Suyiren, kung hindi mo ako aayusin, ipapagahasa kita sa grupo. Ang kapatid ko ay si Guyu, lakas loob mo bang hawakan ako? Noong huling beses ay binalaan kita, wala akong pakialam na turuan ang pamilya Gu na kahihiyang anak ng ilang asal. Sabihin kay Guyu na itigil ang pagpapapasok ng bawat ligaw na aso at pusa dito. Naunawaan. Hoy kuya, Suyiren, kung ikaw ay ginigipit, bakit hindi ka sumigaw? Laging umaasa sa iba ay napakagulo. Laging... Titingnan ko kung ilan pa ang gustong manggulo sa iyo. Marami. Zhao Chanson Lee. Mukha bang may lipstick ang bibig niya? Dahil maraming tao ang kasali, baka hindi ka na dapat magpatuloy. Mr. Huo, puro professional lang ang aming relasyon. Wala kang karapatang makialam sa aking mga gawain. Mr. Ho, young madam, ang old madam. Ako, bakit wala akong makita? Aba. Salamat sa araw na ito. Ang pamilyang Gu ay nagpapatakbo sa mga gray na lugar ng batas. Hindi sila madaling pakisamahan. Lumayo ka sa kanila. Alam mo ang tunay na ugali ng pamilyang Gu. Obses ka ba talaga sa pamilyang Gu? Kalokohan! Ikaw ang unang nagbanggit niyan. Magtalaga ng mga tao para bantayan ang pamilyang Gu. Kung patuloy nilang tinatarget si Yiren, dalawin ang kanilang tirahan. Naintindihan. sabi mo si Hu Shichen ay walang pakialam kay Suyiren, tingnan mo. Ginawa niya akong ganito para kay Suyiren. Miss, may sumusunod kay Young Master Gu. Sinaktan ako ni Hu Shichen at hindi tumitigil. Papapatayin ko siya sa pamamagitan ng kapatid ko. Sige, umuwi ka na. At kumapit sa laylayan ng damit ng kapatid mo. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan itong walang kwenta. Kailangan kong gawin ito sa sarili ko. Miss na miss kita. Shichen, nandito ka. Umupo ka sa tabi ko. Bakit ka nandito? Si Old Madam ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Sa wakas nakauwi na ako. Siyempre, makikisama ako sa kanya. Old Madam. Sabi ng mga tao, mahaba ang oras ng trabaho ng mga doktor at pagod na pagod, kaya mahirap mabuntis. Ha? Miss Su, wala akong ibig sabihin, pero si Shichen ang tanging lalaking tagapagmana ng pamilyang Huo. Nag-aalala ako sa kanilang lahi. Miss Milan, kailan ka naging isang Huo? Miss Su, mabuti ang intensyon ko. Hindi ka naman galit, di ba? Hindi ako galit. Tungkol sa tagapagmana ng pamilyang Huo, may ideya ako. Kung pumayag ka, Sumusuko ba si Suyiren? Balak mong hayaan kaming dalawa ni Shichen. Magkasama kaming lumaki ni Shichen. Malugod kong ibabahagi ang kanyang mga pasanin. Tiyak na handa akong makibahagi sa kanyang mga pasanin. kaya simula ngayon, ikaw ay magiging anak ko na. Kahit na matanda ka na, hindi namin iintindihin ni Shichen. Tama ba? Ikaw. Milan. Nagbibiro lang si Yiren. May balita ba? Natuklasan ko na ang binata at ang kanyang asawa ay hindi magkasamang natutulog. Talaga? Siguradong sigurado. Ipaalam mo sa akin ang anumang pagbabago. Naunawaan ko. Mukhang kailangan kong kumilos agad upang makuha ang puso ni si Chen. Ayos lang ba ang lahat? Maliit na pamamagalang walang seryoso. Uminom ng mas maraming mainit na tubig pag uwi. Hindi na kailangan ng gamot. Sige, salamat doktor. Ang tagapagmana ng pamilya Mi ay umamin sa CEO ng Huo Group. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng maraming pag-iisip.
Nabaliw na ba? May gusto si Milan kay Ho Si Chen? Anong problema? May party sa komunidad. Kailangan ng miyembro ng pamilya. Hindi ako yung... 100,000. Hindi ako kasing yaman ng babaeng trending na may sports car. Pero 100k para sa fake date? Sa panaginip mo! Tinatanggihan niya ang pera? Kumalma ka, Suyiren. May kakaiba sa'yo. Si Milan ay nanliligaw kay Ho. Bakit mo pinapakialaman? Sinabi ko na sa'yo, Si Guyu, CEO ng Gu Group, ay darating sa rooftop party. Kailangan mo ako para makakuha ng pass? salamat Jang, hindi na kailangan. Papasok ako sa sarili kong paraan. Sunduin mo ako para sa party paggising mo. Ang aking pamilya. Ginoong Huo, ang usapin kay Miss Mi sa ibaba ay naresolba na. Aalis na ako ngayon. Sandali. Sabihin mo sa akin bakit biglang nagagalit ang isang babae. Ginoong Huo, tinatanong mo ba ako? May iba pa bang tao dito? Ginoong Huo, hindi pa ako nagkaroon ng relasyon. Ginoong Huo. Ginoong Huo. Nandito ka pa pala? Perpekto, ihanda mo ang kotse. Pupunta tayo kay madam. Ang isang lalaking umiibig ay mas hindi mahulaan kaysa sa isang babae. Pasensya na, may emergency na pasyenteng pumasok. Pasensya na at pinaghintay kita. Binili mo ito ng espesyal? Paano iyon? Sana ay presentable na. Lagi kang nagniningning. Bakit bigla kang nagsasalita ng matatamis? Mauna na akong sumakay sa kotse. Bakit bigla kang kinakabahan? Bakit nagmamadali para kang tumatakas? Hinihintay ko lang na ikaw ang unang kumilos. Huo Si Chen, matagal na tayong hindi nagkita at itong babae ay... Ito ang aking legal na asawa. Suyiren. Para kang lalamunin ko siya. Baka ang pamilya Gu ay kumakain talaga ng tao. Mahilig sa biro ang mga kabataan. Ang pagpapakasal sa isang mabuting asawa. Si Guyu ay mapanganib. Lumayo ka sa kanya. Mapanganib? Hindi ako natakot sa panganib. Biro lang. Mauna ka na, pupunta ako sa banyo. Alamin ng malalim ang tungkol sa Suyiren at sa pamilya Gu. Ano ang tunay nilang... Hoy, ikaw ba, Suyiren? Miss Lin, bakit ka nandito? Nagpo-fundraising ka pa rin para sa orphanage gamit ang iyong charity drives? Oh, ikaw, nagpapatuloy ka pa ba sa pagkanta? Tumigil na ako noon pang mga taon. Mga obligasyon sa pamilya tapos mga problema sa kalusugan ay sumira sa vocal cords ko. Nakapagpatingin ka na ba sa espesyalista? Kung tungkol sa pera, makakatulong ako. Huwag mong isuko ang pagkanta. Suyiren, hindi ko inakala na dadayain mo ang pondo ng orphanage. Milan, sino to? Amoy antiseptic. Ingatan mo ang iyong mga salita. Ito ang bagong asawa ni Si Chen. Siya ay medyo kakaiba. Isang urologist. Dalubhasa sa pagsusuri ng mga pasyenteng lalaki. Dahil sa iyong pinagmulan, manghas ka bang makipagkompetensya kay Miss Milan? Kaawa-awa. Milan, bakit ako ang pinagtuunan mo? Naniniwala ka ba talaga na pipiliin ka ni Si Chen? Manloloko na naghahanap ng pera. Kahit na ang pamilya Su ay hindi pinakamayaman sa High City, ang pagpapalaki kay Yiren ay hindi kailanman papayag ng ganitong kahiyahiyang gawa.
Inapo ng isang manloloko sa pananalapi. Nagtuturo ka sa akin tungkol sa pagpapalaki. Ano ang connection mo sa kanya? Bakit mo siya ipinagtatanggol ng husto? Maliban kung nagpapondo ka rin ng iyong mga layunin sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga lalaki? Ikaw, Ang sigla ng kabataan. Pero hindi dapat maging mayabang ang kabataan. Kung hindi masigasig ang kabataan, ano pa ang silbi ng pagiging bata? Alam mo si Gu Yusen ay kapatid ko. Kaya kung Guyusen. Hahawakan ang asawa ko, puputulin ko ito ng isang beses. Ang pusong tiwali ay nakakakita ng katiwalian sa lahat ng dako. Lakas loob mo akong basahan? Huwag mong sabihin na iniisip mo pa rin ikaw ang tagapagmana ng pamilya Su. Ang tatay mo ay nagpakamatay sa bilangguan upang takasan ang kanyang mga krimen. Ano ang ipinagmamalaki mo? Ikaw. Gurulin. Gurulin? Dapat sana siya ay magtanghal ngayong gabi, ngunit ngayon wala siyang malay. Wala kaming matatanggap na bayad ngayon. Yiren, dapat na akong pumunta sa entablado. Ang lahat ng narito ngayong gabi ay mga piling tao ng Haicheng. Ang oportunidad na ito ay napakahalaga sa aming ampunan. Tama ka naman. Ang pagtitipon na ito ay kumakatawan sa mga pinakamahuhusay sa Haicheng. Mga kilalang panauhin, kontrolado ninyo ang karamihan ng yaman at resources ng lungsod. Habang tinatamasa ang mga pribilehiyo na hindi man lang maisip ng karamihan, ang pabor ng lipunan ay may kaakibat na katumbas na mga panlipunang responsibilidad na dapat tuparin. Siguradong walang sino man ang magtatanong sa aming adhikain dahil sa iyong sakit. Ang aming gawaing pangkawanggawa ay nananatiling wasto. Hindi ba lahat? Tama iyan. Kung hindi babayaran ng mga organizer, sagutin ko ang iyong bayad. Pati na ang mga pangkain para sa mga bata. Ang diwa ay nananatiling hindi nagbabago. Hindi man lang makatingin, pero pwede akong mag-donate. Maganda ka na. So Yiren, kailangan nating alisin ito ng lubusan. Mukhang nakipag-alyansa ka sa pamilya Huo para ibagsak ako. Gawin mo na ang iyong galaw. Patayin silang lahat. May mga armas silang patalim. Kapag nagsimula ang laban, ikaw ang unang tumakbo. Hindi ako isang marupok na kuneho. Umalis ka na. Habulin sila. Hayaan mong suriin ko ang sugat mo. Sinusubukan mong patayin ang asawa mo, ha? Wala ka pang ginagawang testamento. Paano ko titiisin na hayaan kang mamatay? Sa tabi ko ay isang magandang babae. Paano ko titiisin ang mamatay? Tama na sa mga biro. Isang karayom na lang ang natitira sa akin ngayon. Kailangan kong tanggalin ang bala para sa'yo. Hindi ko maibsan ang sakit, bagaman. Magsimula na tayo. Nung unang beses mo akong nakilala, ano ang akala mo ang ginawa ko? Ah? Hindi ito ang unang beses natin. Akala ko ikaw ay isang... Ikaw ay pinakamapanganib kapag ganito. Suyiren. Kanselahin na natin ang kasunduan. Ikaw, may sugat ka pa rin. Nasugatan ang balikat ko, pero gumagana pa rin ang katawan ko. Hayaan mong suriin ko ang sugat mo.
Sinusubukan mong patayin ang asawa mo, ha? Wala ka pang ginagawang testamento. Paano ko titiisin na hayaan kang mamatay? Sa tabi ko ay isang magandang babae. Paano ko titiisin ang mamatay? Tama na sa mga biro. Isang karayom na lang ang natitira sa akin ngayon. Kailangan kong tanggalin ang bala para sa'yo. Hindi ko maibsan ng sakit bagaman. Magsimula na tayo. Nung unang beses mo akong nakilala, ano ang akala mo ang ginawa ko? Ah? Hindi ito ang unang beses natin. Akala ko ikaw ay isang... Ikaw ay pinakamapanganib kapag ganito. Suyiren. Kanselahin na natin ang kasunduan. Ikaw, may sugat ka pa rin. Nasugatan ang balikat ko. Pero gumagana pa rin ang katawan ko. Jiho. Bakit nagmamadali? Labas, labas! Bakit nahihiya ka? Legal na kasal tayo. Lahat ay legal. Lahat ito ay gawa ni Guyu pero ang kanyang utos na pumatay ay nakatarget sa iyo at sa batang ginang. Ano ang galit ni Guyu sa pamilya Su? Walang malinaw na alitan pero pagkatapos ng kanilang pagkabangkarote, lahat ng ari-arian ay inilipat sa pamilya Gu. Magpatuloy sa paghukay. Hanapin ang kanilang mga nakaraang alitan. Naintindihan. Nagluto ako ng sopas para sa iyo. Pagkatapos ng anti-inflammatory treatment ng doktor, baka mawalan ka ng gana kumain. Subukan mo. Ano ang lasa? Yiren. Ito ba ang unang pagkakataon mo na magluto? Masarap naman. Talaga? Sumunod ako sa isang online tutorial. Mukhang hindi naman pala mahirap ang pagluluto. Si Ginoong Huo ay may mataas na pamantayan. Para purihin niya ito, tunay na masarap ito. Si Ginoong Huo ay naghahanap sa iyo kagabi. Buong gabi akong gising na walang tulog at pagkain. Halika, kumuha ka ng isang mangkok. Pwede ba? Oo, wag kang mahiya. Sige, kakain na ako. Inumin mo lahat hanggang sa huling patak. Wala kang iiwan. Ginoong Huo. Mangyaring tamasahin ang sopas sa iyong oras. Aalis na ako ngayon. Masama ba ang lasa ng sopas? Huwag mong pansinin ang kanyang kalokohan. Ang galing mo. Sige, kumain ka pa. Uy. Bakit hindi mo tikman ang sarili mong sabaw? Medyo maalat. Baka dumulas ang kamay ko sa asin kanina. Hayaan mong kumuha ako ng tubig para sa'yo. Bueno kami. Iren. Ako ay isang multimilyonaryo na may taunang medical check-up at perpektong pangangatawan. Ako ang iyong perpektong kandidato para asawa. Ang iyong kayamanan, naranasan ko na yan. Ngunit ang iyong kilos. Natanggap ang bayad sa Alipay 1,000 yuan. Baliw ka! Maliit na tanda lamang. Ang data ng marketing mula sa Yiren Amusement Park ay isa sa mga pangunahing ebidensya sa pagkakabilanggo ng iyong ama. Ito ay nakaimbak sa pangunahing server sa Happy Island Park. Ngunit ang serbidor ay nasa opisina ng tagapamahala. Sinubukan ko ngunit hindi ko makuha. Si Chen. Mag-date tayo sa Makalawa. Dadaling kita sa isang espesyal na lugar.
Kailan nila idinagdag ang lahat ng mga bagong atraksyong ito? Madalas ka bang pumunta dito? Oo, ito ang paborito kong lugar noong bata ako. Uy! Bibili ako nitong amusement park. Nangako ka ng buong suporta para sa parke. Isang istasyon na lang ang may natitirang espasyo para sa ADA. Pahiramin mo ako ng staff ng parke mo pansamantala. Palalakasin ko agad ang iyong mga promosyon. Kayo dalawa, sumama kayo sa kanya. So Yiren, ikaw mismo ang pumasok dito. Ito na lang ang natitira. Mr. Huo, pagod ka na siguro sa kakalaro ng matagal. Itutuloy natin sa susunod. Hindi ka ba takot? Imposible! Kung hindi ka takot sa buhay, bakit ka matatakot sa patay? Bitawan mo ako. Miss Milan, pumasok na sila. Ito ang kabayaran sa pag-uutos mo sa akin noon pa man. Nasaan ang lahat? Anong mga tao, Mr. Huo? Ikaw na naman, saan man ako pumunta, ikaw ang nakikita ko. Hindi ko nakikita kung ano ang magaling sa'yo. Si Chen sasama talaga sa basurang ito kasama mo. Dapat sa kanya mo itanong yung tanong na yan. Bakit ako ang tatanungin? Ikaw. Pero dahil pumunta ka sa teritoryo ko para maghanap ng gulo, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Kayo dalawa, hubaran niyo siya ngayon din. Mr. Huo, naghanap na kami sa loob kahit saan, walang bakas ng batang miss. Kunin ang katotohanan sa kanya sa pamamagitan ng pambubugbog. Opo. Sa ganitong pagkakataon, hindi ba dapat ako nagmamakaawa? Huli na. Sobrang huli na. Hindi sinabi sa akin ni Gu Yusen na kaya niyang lumaban ng ganito. Anong ginagawa mo? Ako ang tagapagmana ng pamilya Mi. Akala ko ang pagpapakita ng napakakapansin-pansin ngayon ay makakaakit sa tulala na si Gu Yusen. Hindi inaasahan na ikaw pala. Pero okay lang din ito. Ngayon tuturuan kita ng aral na hindi mo makakalimutan. Tulong, tulong. Tumigil ka sa pagsigaw. Walang darating para iligtas ka. 3 minuto pa bago matapos ang pagkopya ng data. Anong ginagawa mo? Buti na lang nagbabala ako kay Mr. Gu. Kailangan nating sirain ang financial data. Talagang pumunta sila para nakawin ito. Ang lakas ng loob mong nakawin ng data. Tatawag ako ng security. Diyan ka lang. Bakit ikalawang palapag? 30 segundo na lang. Nasa opisina sila. Dakipin silang dalawa. 4 na segundo na lang. 3, 2, 1. Arestuhin siya. Ilipat sa opisina ng piskal. Ang dalawang ito ay hindi ordinaryong gwardiya. So Yiren, tapos ka na. Paano mo nagawang suwayin si Guyu? Sakmali ng baliw na iyon. Kailangan kong makatakas kahit papaano. Kung mahulog ako sa mga kamay ni Guyu, imposibleng maalis ang mantsa sa pangalan ng tatay ko. Huwag mo akong hawakan. Ako si Milan, ang tagapagmana ng Mi. Ako ang tunay na tagapagmana ng Mi. Sa itsura mong ito, sino bang maniniwala sa'yo? Sa iyong basurang anyo, tumingin ka sa paligid. Sino ba rito ang naniniwala sa'yo? Wala akong pakialam kung sino sa inyo ang tagapagmana ng Mi. Pareho kayong haharap sa paghuhusga ni Mr. Gu. Masakit ang puso ko. Dalhin mo ako sa ospital. Ako ang tagapagmana ng Mi. Pagsisisihan mo ang pananakit sa akin. Teka, nagsisinungaling siya. Ako ang totoo. Huwag kang maniwala sa kanya. Ano ang gagawin natin? Paano kung siya talaga ang tagapagmana? Ang tagapagmana ng Mi ninakaw ang aming datos ng pananaliksik. Kunin sila. Ang pamilya Mi ay hindi nagnanakaw, pero ang pamilya Huo ay Hindi magnanakaw ang mga Miyas, pero kailangan ng pamilya Huo natin. Ang mga Huo. Si Chen, iligtas mo ako. Hindi ko siya pinukaw. Siya ang unang kumidnap sa akin.
Chichen, tingnan mo kung paano niya ako binugbog. Ang kapal ng balat niya, sumakit kamay ko. Tingnan mo kung gaano ito kapula. Buti na lang dumating ka. Kung hindi ako dumating, akala ng mga tao ay hindi ka pakasal. Ipadala ang lahat ng ito kay Guyu. Sabihin mo sa kanila na naaksidente ang asawa ko sa ari-arian ng pamilya Gu nila. Tatanggapin ko ang mapagbigay na regalong ito. Asahan mo ang regalo ko pabalik. Naiintindihan ko. Paulit-ulit mong pinuntirya ang asawa ko. Binaliwala mo ang mga babala ko. Dahil naglakas loob kang walang respeto sa asawa ko ng ganito, titigilin ko ang lahat ng ugnayan ng Huo at Mia. Hindi mo pwedeng gawin yan. Si Chen. Hihingi ako ng paliwanag mula sa mga Miyas. Si Chen. Alam ko mali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Kung malaman ng tatay ko na pinutol mo ang ugnayan sa mga Miyas, papatayin niya ako. Tara na. Su Yiren. I-book mo ako ng pinakamaagang flight papuntang France. Mas maaga, mas mabuti. So Yiren, hindi kita makontrol, pero may ibang gagawa niyan. Itong si Su Yiren ay laging may masamang reputasyon sa bahay. Tita Huo taos puso kung hinihimok kayong bumalik sa China para maiwasan si Lola Huo na maloko ng pekeng doktor na ito. Milan, mauna ka nang umuwi. Ang mga desisyon ng aming matriarka ay laging pinag-iisipan ng mabuti. Sige, aalis na ako. I-book mo ako ng pinakamaagang flight pa uwi. Ang mga Huo ay humihingi ng labis na mga termino. Nagbayad kami ng 100 biensen na labis sa market value para makuha ang amusement park. Ang pagkahumaling sa pag-ibig ay walang magandang na idudulot. 100 milyon na agad na ibinigay ng walang pag-aatubili. Ihatid ito kay Guyu. Si Direktor Huo ay patunay na matalino tulad ng dati. Isa pa, babalik si Madam Huo ngayong gabi. Isama ang batang ginang sa hapunan. Naunawaan. Lola. Nanay, pasensya na naantala ako ng trapiko kaya ako nahuli. Saan ka nagtatrabaho? Kung available ka, samahan mo akong mamili bukas. Hindi maginhawa iyon, ang departamento ko ay sobrang dami ng gawain. Doktor. Araw-araw na mga appointment ng pasyente, pinupuno ang aking schedule. Ang iyong mga kakayahan ay dapat maganda. Anong espesyalidad ka? Nasa Andrology Department. Kaya puro lalaki ang mga pasyente. Anong klaseng maruming trabaho to? Mag-quit ka na bukas. Hindi ako mag-quit. Walang trabaho na nakakababa ng dignidad at mahal ko ang kasalukuyan kong trabaho. Ikaw? Sige, pumunta ka ba para kumain kasama ko o para maglaro ng biyenan? Halata naman na kumain ako dito, pero ma... Walang pero. Umupo ka at kumain. Shichen, maghain ka ng pagkain para kay Yiren. Anak, huwag kang mag-alala, nandito si Lola. Walang mang-aapi sa'yo dito. Ma, ang sinasabi mo, hindi naman ako masamang biyenan. Ikaw ang mama mo. Hindi ba nangako si Lola nakakampi ka niya? Kinakabahan ka? Si Lola ay kahanga-hanga pero linawin ko lang, hindi ko isasakripisyo ang aking karera para sa pag-ibig. Talagang pag-ibig? Nakakatupad ito. Ituloy mo lang ang ganyang sigla. Hinahangaan ko ang iyong kumpiyansa na nagniningning ng sobra. Ako? Makinig kayo. Bawat sentimo ng pamilya Huo ay napunta sa mistress na pera-pera lang. Sabi niya pang shopping lang daw. Maniwala ka ba? Ngayon kaya nilang magbigay ng 100 milyon, ngunit bukas baka sipain na nila siya.
Ate, ang maliit mong kahilingan ay naasikaso na. Sana nakita mo kung gaano kagalit si Mrs. Huo. Muntik nang sumabog ang ugat niya. Salamat Tita Wang, Tita Lee. Ilagay niyo sa account ko ang shopping spree niyo ngayon. Nanay? Bakit ka nandito? Yiren, kailangan nating mag-usap. Ano ang napaka-urgent na hahabulin mo ako sa ospital? Kayong mga ho, pare-pareho lang ang ugali. Ano? Tigilan na natin ang laro. Ang card na ito ay may 10 milyong yuan. Gusto ko na kusang iwanan si Chen. Sabihin mo sa lahat na nag-aaral ka sa ibang bansa. 10 milyon. Alam mo ba na ang anak mo ay may ilang performance issues? Professional ako. Tungkol kay Chen. Noong nilapitan ako ni Lola Huo noon, kailangan niya ang aking expertise para sa kumpidensyal na paggamot. Kung nagdududa ka, ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Ginagawa lang ba niya ito para magpagamot? Kaya gumastos siya ng 100 milyon para sa'yo para doon. 100 milyon? Mukhang may tinatago sa akin si Mr. Huo. Kailangan ko siyang tanungin ng maayos mamaya. Siyempre. Sa tingin mo ba ay walang muwang ang anak mo? Eksakto. Si Chen ay laging mapanuri mula pa noong bata siya. Ngunit, wala ka talagang hidden agenda sa kanya. Maging totoo tayo. Ang gwapo at mayaman ng anak mo. Kung wala akong interes sa kanya, hindi ba yun insulto sa kanyang alindog? Alam ko na may binabalak ka. Lumayo ka kaagad kay Chen. Nanay, gusto ko na mahal niya ako dahil sa pera ko. Ikaw. Kung hindi ako mayaman, hindi man lang ako titingnan ni Suyiren. Kaya nagpapasalamat ako na mayaman ako. Chen, malinaw na niloko ka niya. Imposible. Ang mapangwasak ng tahanan na yon, Hampi. Makakahanap ako ng paraan para palayasin siya. Ipaliwanag mo ang tungkol sa 100 milyon. Bakit nagkaganyan si nanay? Nakita ko kung gaano mo kamahal ang amusement park na iyon, kaya binili ko ito kay Guyusen. Gusto kitang sorpresahin dito. Ikaw. Bakit ang bait mo sa akin? Baliw. Dahil asawa kita. Hindi mo dapat ginagawa ang mga ganyang bagay. Yiren, ang mga taong umatake sa'yo noong nakaraan ay ipinadala ni Guyu. Ano? Hindi ko alam na ang iyong alindog ay ganito kapakipakinabang. Si Huo si Chen ay nagsasapanganib ng lahat para harapin ang pamilya Gu. Ano ang sinasabi mo? Gusto kong ilayo si Huo si Chen dito. Bakit masyado mong pinag-iisipan? Ikinasal ka kay Huo si Chen para gamitin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya laban sa pamilya Gu, tama ba? Ngayong sila ay naaapi na, ito ba ay hindi nating pagkakataon upang malaman ang katotohanan? Pero si Huo si Chen ay muntik nang mamatay dahil sa akin. Ngunit patuloy ko siyang hinihila palalim. Ano ang iyong ibig sabihin? Kapag natapos na ang ating kontrata, maghihiwalay na tayo. Nababaliw ka ba? Ito ay ospital. Hindi ka humihingi ng tulong sa akin kapag kailangan mo. Lagi mong sinusubukan na lutasin ang lahat ng mag-isa. Itinuturing mo ba ako bilang iyong asawa? Ang mga taong iyon kaya ko silang hawakan ng madali. Bakit ka nahihirapan?
Suyiren. Wala kang puso. Wala kang naiintindihan. Kailangan kong linisin ang pangalan ng aking ama. Hindi ko kayang mag-isip tungkol sa pag-iibigan. Umupo ka. Ito ay isang damit pangkasal. Magandang pagpili. Ikaw at si Xiaoxi ay kasal na. Oras na para planuhin ang inyong seremonya ng kasal. Hintayin muna natin si Shichen na bumalik. Nako! Si Xiaoxi ay walang katwiran. Nangako siyang pag-uusapan ang mga plano sa kasal. Ano ang napakahalaga na ang CEO ay kailangang personal na hawakan? Si Huo Shichen ay umalis ng 3 araw. Mukhang iniiwasan niya ako. Milan, sa puso ko ikaw ang perpektong asawa para kay Shichen. Ngayon may paraan ako para mapalapit ka kay Shichen. Tita Huo, kung mas galit sa akin si Kuya Shichen o ipapasa sa pamilya Mi. Ako ang bahala sa lahat. At titiyakin na ang pamilya Huo aalisin ang mga parusa laban sa amin. Salamat Tita Huo, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Nakakainis, hindi ko napansin kung gaano kalaki ang kama na ito dati. Kumusta? Yiren, bakit ka nag-donate ng isa pang 500k sa ampunan? Sinabi ko na sa'yo, may sapat na pondo ang ampunan. Ma'am, Sa lahat ng mga taon na ito, kung hindi ka naging matipid para suportahan ang lugar na ito, sara na sana tayo noon pa. Siya nga pala, si Chairman Ho ng Ho Group nag-donate ng damit para sa mga bata muli. Sabi niya, para pasalamatan ang ampunan sa pag-aalaga sa iyo. At sinabi niya rin magdodonate sila ng 1 milyong yuan sa atin taon-taon simula ngayon. Teka, bakit hindi niya ito sinabi sa akin dati? Hindi ka humihingi ng tulong sa akin kapag kailangan. Ginagawa mo lahat mag-isa. Itinuturing mo ba akong asawa mo? Kaya kung harapin ng mga taong iyon, bakit pa? Suyiren? Wala kang puso. Galit na galit siya ngayon. Siguro ako na ang unang gumalaw. Nanay, nasan si Shichen? Nag-business trip si Shichen kasama si Milan. Hindi ba niya sinabi sa'yo, huwag mong isipin ng sobra, magkaibigan sila noong bata pa. Siyempre hindi ko iisipin ng sobra. Dahil sa personalidad ni Shichen, kung gusto niya si Milan, pinakasalan na niya ito. Masyado kang tiwala, huwag kang umiyak mamaya. Siyempre. Kamusta? Ang numerong iyong tinawagan ay hindi magagamit ngayon. Uy, Jang, subaybayan mo ang lokasyon ni Hu Shichen para sa akin. Mahilig mangialam ang mga babaeng may asawa. Ikaw ay walang pinagkaiba. Seryoso ka na ba? Bilisan mo. Kung madungisan siya mamaya, kakaharapin mo ang kahihinatnan. Ang balisa mo naman. Sige, naipadala na sa iyo ang mga coordinate sa Bright Moon Hotel sa susunod na lungsod. Hotel? Dapat magmadali ka na. Assistant Lin, dalhin mo ang telepono ko. Lumabas ka! Shichen. Baka nasira ang telepono dahil sa tubig. Hayaan mo akong patuyuin ito. Sinabi ko nang umalis ka. Hindi mo ba naiintindihan? Bakit ka sumisigaw sa akin?
Pumupunta ka dito ng hating gabi sa bahay ng may asawang lalaki. Hindi ba dapat akong magalit? Kailangan kong lumapit kay Si Chen. Kung hindi, ang pabangong pampagana ay masasayang. Si Chen. Isang bisita ang naghatid sa akin dito. Hindi ko alam na nandito ka. Alisin mo ang mga kamay mo. Si Chen, aksidente lang iyon. Dahil wala si Suyiren dito, bakit hindi natin? Mawalang galang ano ang nangyari. Yiren, hayaan mo akong magpaliwanag. Bakit mo ako pinagmumultuhan? Gumagamit ka ng pabangong pampagana? Napakatuso, hindi kita aabalahin. Dumating ka sa tamang oras. Mukhang hindi matutuloy ngayon. Tigil. Paliwanag. Si Chen. Si Suyiren yan. Sabi niya hindi ka magaling. Si Tita Huo gusto lang akong subukan. Hindi ako sapat. Ganun pala ang nangyayari. Putik, bakit si Mrs. Huo nagkakalat ng lahat? Kakausapin kita mamaya. Sabihin mo sa nanay ko, tama ang diagnosis ni Suyiren. Wala lang akong kwenta. Hindi lang ako sapat. Sinungaling. Sabi ng alila ng pamilya Huo natapos na nila ang kasal bawat gabi. Hintayin mo lang. Si Tita Huo ay hindi kailanman. Mga gwardya. Kalad ka rin siya palabas dito. Si Chen. Naglakas loob ka sabihin. Sino ang walang kakayahan? Hindi ako. Gusto ng patunay na kaya ko? Subukan mo ako at makita. Ang ginawa mo para sa ampunan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ginawa ko lahat yon. Hindi para makuha ang simpatiya mo kundi dahil gusto ko. Salamat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka hahabulin o masasaktan. Kaya ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan? Kahit wala ka sa bandang huli ay ako pa rin ang target nila. Nga pala, nagpadala si Assistant Lin sa akin ng ilang dokumento, tingnan mo. Inuulit nila ang kanilang mga lumang daya. Mga taon na ang nakalipas ang aking ama ay malapit sa patriarka ng pamilya Gu, ginamit nila ang pandaraya sa pananalapi para bitagin ang aking ama. Ikaw ay nag-iisa sa lahat ng oras na ito, Yiren, ngunit ngayon ay mayroon ka na sa akin. Ina. Sa wakas ay naalala mo ang sarili mong ina? Para protektahan si Suyiren, sinisira mo ang pamilya Mi? Nawalan ka ba ng bait? Itigil mo ito ngayon. Hindi isang tao ang nag-uumpisa ng digmaan kapag nagsimula na may tagumpay o pagkatalo lamang. Ginoong Huo, ang pamilya Gu, tila alam na iniimbestigahan natin sila. Ang pagkasindak ay nagdudulot ng pagkakamali. Gusto nating sila ay mabahala. Magpatuloy ka. Naiintindihan. Pasensya na, Ji Huo. Ang imbitasyon ay nangangailangan ng babaeng kasama. Nasaan ang iyong kasama? Kailan pa ito naging kinakailangan? Kumusta? Ako ang kasama ni Si Chen. Pwede na ba kaming pumasok? Si nanay ko ba ang nagpadala sa iyo ulit? Oo, Si Chen. Alam kong hindi mo ako gusto. Paano kung ganito maghiwalay na tayo agad sa loob? Hindi kita aabalahin kahit kaunti. Sundo? Huwag kang magkagulo. At patatawarin ko ang pamilya Mi.
Salamat, Shichen. Sa lahat ng mga taon na ito, mas tumutugon ka pa rin sa kabutihan. Tara na. Mag-ingat ka. Milan? Inatake si Shichen. Si Milan ang tumanggap ng saksak para sa kanya. Shichen, ikaw ba ay ayos? Nahuli ba nila ang umaatake? Ayos lang ako. Inusisa siya ng pulis, isang tagapagtustos mula sa pamilya Mi. Noong pinutol ko ang ugnayan sa pamilya Mi, nagbangkarote ang kanilang pabrika. Kumusta na si Milan? Malalim ang sugat ngunit siya'y wala na sa panganib. Dadalan ko siya ng prutas. Sige. Hindi ito tugma. Hindi basta-basta ang pamilya Mi at sobrang perpekto ng pagkakataon. Officer Zhang? Pinaghihinalaan kong mayroon pang sa pag-ataking ito kay Shichen. Maaari mo bang bantayan ang pamilya ng umaatake? Sa tingin ko may mahahanap tayo. Yiren. Kumusta si Milan? Siya. Shichen, iniligtas ka ni Milan kahit delikado ang buhay niya at wala pa siyang malay. Huwag kang walang utang na loob. Shichen. Shichen. Makita ka muli ay ang lahat. Baliw kang babae, nagsasalita ka naman ng walang kwenta. Tita Huo. Seryoso ako. Kung namatay ako nun, baka mas mabuti pa. E di si Shichen ay maaalala ako habang buhay. Huwag mong masyadong isipin. Mag-focus ka muna sa paggaling. Eksakto, wala nang kalokohan. Magpahinga ka lang at gumaling. Tita Huo, itinakwil ako ng mga magulang ko. Sabi nila, kung patuloy kong mamahalin si Shichen, putulin na nila ako ng lubusan. Palalabasin nila ako. Eh di pumunta ka sa pamilya ho, ituturing ka naming anak. Ayos lang ba? Hindi. Ang ibang hiling ay pwedeng tanggapin, pero hindi ang pamilya Huo. Ako ang mag-aampon sa kanya. Walang saysay ang pagtanggi mo. So Yiren, si Milan ay nagligtas ng buhay ni Shichen. Hindi ka naman tututol, di ba? Wala akong tutol. Dahil naayos na iyon, Ma, si Milan na ang responsibilidad mo ngayon. Kung wala nang iba, aalis na kami. Ikaw. Shichen. Shichen, bakit ka ba sobrang obsessed kay Su Yiren? Bakit hindi mo makita ang nararamdaman ko? Shichen. Hinayaan ko lang si Su Yiren. Nasaktan ka dahil sa kanya pero si Shichen ay hindi naaapektuhan. Hindi ka man lang niya bibigyan ng pagkakataon. Tita Huo, hindi ako maaring sumuko. Pakiusap, kailangan mo akong tulungan. Kailangan ko ang tulong mo. Tutulungan kita, gagawin ko. Sabihin mo sa akin, ano ang plano mo? Hindi ako gusto ng nanay mo. Hindi pa niya gaanong kilala si Milan. Kapag mas marami silang oras na magkasama, hindi niya tayo paghihiwalayin. Hindi ka ba natatakot na akitin ako ni Milan? Ganun ba kahina ang tibay ng loob mo? Nag-aalala lang ako na baka masaktan ka. Alam mo kung gaano ako katatag. Kasal ni na Xiaoxi at Yiren, kumusta ang mga paghahanda? Nasugatan si Milan para kay Shichen at ngayon ay nakaratay. Hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat pero gusto ng pamilya ko ang kasal. Hindi ba iyon walang pakundangan? Magiging maayos ako. Milan. Madam, may masamang nangyari. Natagpuan ko ito sa silid ng Kabataang Ginang. Paglalakas loob niyang itago ang mga resulta ng pagsusuri. Dapat umalis si Su Yiren sa pamilyang ito. Si Yiren pala ay baog. Si Shichen ang tanging tagapagmana sa 3 henerasyon. Hindi ito pwedeng mangyari. Tatawagan ko si Shichen ngayon upang sila ay hiwalayin agad.
Huwag kang padalos-dalos. Isang medikal na ulat ay hindi dapat tapusin ang isang kasal. Kailan ka pa naging ganyan kawalang ingat? Maaari ka nang umalis. Opo. May punto si Lola Huo. Ang Huo Group ay may mga pasilidad medical. Dalhin natin ang mga espesyalista dito para sa masusing pagsusuri. Tama. Bakit hindi ko naisip iyon? Inaano sa tingin ninyo? Ayusin ang mga paghahanda. Magsusuri kami sa katabi, mga resulta sa 1 oras. Lola, bakit biglang humihiling ng pagsusuri sa pag-aanak? May nagsabi na si Yiren ay baog. Gusto ng lola na linisin ang pangalan ni Yiren. Matagal na kayong kasal pero walang resulta. Kung sakaling may sadyang nanluloko sa atin, dapat nating patunayan. Si Chen, huwag kang kabahan. Simpleng test lang ito. Naniniwala ako hindi sadyang itatago ni Yiren ang mga bagay. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? Malapit ba tayo? 3 test ang ginawa namin. Sa kasamaang palad, kinumpirma ng lahat ng resulta si Miss Su Yiren ay baog. Napakalaking issue naglakas loob kang itago sa pamilya. Sinisi mo pa ang pagiging fertile ni Shichen. Ang problema ay sa iyo pala. Su Yiren, pinapalampas ng pamilya Huo. Ikaw ay anak ng isang pinatay na kriminal. Wala kang utang na loob. Wala kang pakialam. Tigilan mo ang chismis dito. Tama si Milan. Kung ano ang ama, ganoon ang anak. Anak ng isang pinatay na kriminal. Anong maganda ang mangyayari? Shichen, hiwalayan mo siya agad. Sapat na. Tahimik ang lahat. Iwanan muna ang mga pangyayari ngayon. Ang galing ng pagkakataon. Kahit na may problema si Yiren, ang pamilya Huo ay mayaman. Gagamutin namin ang kahit anong sakit niya. Huwag kang mag-alala, Yiren. Kasama mo si Lola. Walang mang-aapi sa iyo. Kahit baog siya, magpapakasal pa rin tayo. Ikaw kanselahin ang kasal. Si Chen, dinaya ka ni Su Yiren. Hindi ka man lang galit? Sino ba talaga ang nagsisinungaling dito? Alam mo ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Sa kritikal na sandaling ito, kumukuha ka pa rin ng tawag mula sa iyong kasintahan. Dahil igiit ni Mrs. Huo, pakinggan nating lahat ang tawag na ito. Yiren, hiniling mo sa akin na bantayan ang pamilya ng suspek. May natuntun na. Yiren, anak mo ba talaga si Shichen? Umupa ang ina niya ng mamamatay tao para patayin ang sarili niyang anak. Kaibangan anak ko sa dugo si Shichen. Bakit ko siya gustong patayin? Pinagtiisan ko siya ng 9 na buwan. Tingnan mo kung sino ang narito. May matibay akong ebidensya. Mga tala ng bank transfer mula sa account mo. Ipinadala ko sa WeChat mo. Sige, mag-uusap tayo mamaya. Malinaw na ito ang bank account mo. Ano na naman ang paliwanag mo? Hindi ako yon. Hindi ako yon. Walang hiya. Paano ka nangahas na gamitin ang pera ko para patayin ang anak ko? Hindi ko ginawa. Sinubukan kong protektahan si Shichen. Oh, isang pagpapanggap lang. Nanay, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko ginawa. Kung nagkamali ang pumatay at nasaktan si Chen, baliw ka ba, nanay? Nauulol na ang nanay mo o kaya ipadala siya sa isang nursing home sa ibang bansa. Para kay Milan, hayaan na ang pulis ang humawak sa kanya sa buhatan sa pagpatay. Naintindihan. Nanay, niloko rin ako. Nanay, kailangan mo ba kaming patuloy na hiyain? Sige, alis na ako. Guardia, kalad ka rin siya palabas dito. Shichen, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Shichen. May tao ba dyan? Anong nangyayari? May tumutulong ba sa akin? Ginoong Gu, ayon sa utos mo, nakatakas ang operatiba mula sa Milanese. Magaling, umatras mula sa ari-arian ng Huo. Sige. Bumalik sa Gu Corporation. Hahanap ako ng posisyon para sa iyo dito. Salamat, Ginoong Gu. Halika rito. Isang huling pabor. Lagyan mo ng droga ang inumin ng lahat gamit ito, kasama si Ho Shichen. Hindi, nakatakas ka. Umalis ka dito kung mahanap ka ng binata, papatayin ka niya. Kung tatanggi ka sa akin, sasabihin ko kay Ho Shichen lahat ng maruming ginawa mo. Lahat, kinuha mo ang pilak ko.
Ang mga binata ay mapagbantay. Hindi ako makalapit. Sa gamot ng matandang bruha. Sige, huling pagkakataon. Huwag mo na akong kontakin. Sa mansyon ng Huo, pinoprotektahan ka ng matandang iyon. So Yiren, babayaran kita ng 10 beses. Madam, iyong tonic. Muli? Inireseta ito ng may bahay. Ito. Mabuti. Huwag mong sayangin ang kabaitan ni Yiren. Huwag mong biguin ang tapat na puso ni Yiren. Lola. Oh, Yiren, halika umupo ka sa tabi ko. Sige. Yiran, kita mo, malusog na malusog ako. Hindi kailangan ng mga pampalakas. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo. Sige, matibay si Lola. Lola ay dadalo sa kasal namin ni Shichen. Tama ba? Umupo. Lola. Paano siya nalason? Lola. Yiren. Si Chen, si Lola ay nalason. Ang katulong na naglingkod sa kanya ay kahina-hinala. Pigilan mo siya ngayon. Yiran, manatili ka kay Lola. Lola! Nakatakas siya. Si Lin ay nasa kanya na. Dapat kang kumain. Kung magising si Lola, malulungkot siya kapag nakita kang ganito. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko inireseta ang mga tonic na iyon, wala sanang pagkakataon ng mga kontrabida. Nasaktan ko si Lola. Masasama ang mga kontrabida. Dahil ganoon sila. Huwag mong sisihin ang sarili mo para sa kanilang mga pagkakamali. Wala akong kwenta. Hindi ko pa rin alam kung anong lason ang meron si Lola. Okay lang, hahabulin ko sila at kukunin ang formula ng lason. Maaari mo pa siyang iligtas, ang galing mo pa rin. Ginoong Huo, balita mula sa pulis. Kagabi sa isang eskinita natagpuan nila ang bangkay ng katulong. Ito ay natagpuan sa kanyang katawan. Lason, ang resulta ng lab sa mga sangkap. Ibibigay na lang kay Ginang Huo. Oo. Isa pa? Natuklasan ng investigasyon ng pulis ang mga fingerprint ni Milan sa sandata. Kasunod ng investigasyon, natuklasan nila na si Milan ay palihim na nagsusuhol ng mga katulong upang magbigay sa iyo ng birth control pills. Mga walang kwenta, magpadala pa. Hanapin si Milan agad. Lola, gising ka na. Nasaan ako? Nilason ka ni Milan. Walang pagod na nagtrabaho si Yiren para gawin ang antidote para sa iyo. Lola, Mabait na babae. Marami kang pinagdaanan. kasalanan ko ito. Ipinilit kong gumawa ng mga tonic na yon na pinakinabangan ng mga kontrabida. Nagtiwala ka sa akin at ako. Huwag mong sabihin iyan. Mabuti ang intensyon mo. Ang kasamaan ay nakakahanap ng paraan. Kahit sa pinakadalisay na puso. Halika rito, Yiren. Tama si Lola. Pinagbilinan ni Milan ang mga alipin na ipadulas sa akin ng contraceptive noong una pa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero ang sitwasyong ito ay nagpapamalay sa akin na dapat nating idausan ang kasal ninyo agad. Hindi na ako bumabata. Pwede akong mawala anumang araw. Hindi ako takot sa kamatayan. Gusto ko lang makita kayong ikinasal. At magkaapo bago ako mawala, saka ako makapapanahimik ng payapa. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lola. Gagaling ka ng lubusan. Basta magpahinga kang mabuti, sabihin mo lang ang petsa ng kasal. Kasal tayo kahit kailan mo gusto, kahit kailan mo sabihin. Oo, gagaling si Lola ng mabilis. Si Yiren ang nagsasalita para sa aming dalawa.
Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako iniligtas? Huwag kang masyadong malamig. Sinira nila ang buhay ko. Bakit sila dapat magpakasal? Mr. Gu, dahil iniligtas mo ako, kailangan mo rin akong tulungan. Tulungan mo akong maghiganti. Patunayan mo ang iyong halaga. Hindi nagpapanatili si Guyu ng mga walang kwentang tao. Ito. Natagpuan ito ni Assistant Lin habang iniimbestigahan ang Gu Group. Hindi ito ang lalaking humabol sa akin. Dati siyang accountant namin, ang pangalan ay Yefan. Mukhang medyo importante siya. Ngayon nagtatrabaho siya para kay Guyu. Ako na mismo ang maghihiganti. Alam kong sasabihin mo yan. Ikaw na ang bahala sa iba. Gamitin mo ang mga tao ko kung kinakailangan. Salamat. Ang bait mo. Hindi sapat sa akin ang pasasalamat sa salita lamang. Kung gayon, paano kung ako na ang magtrato kay Mr. Ho? Wag na lang. Sagutin mo na. Jang? Kumusta, Yiren? Ang bilis mo. Magsisimula ang muling paglilitis sa loob ng 3 buwan. Nakatutulong ang iyong kumpiyansa. Ah, tama. Maaari mo bang imbestigahan ang isang tao para sa akin? Ang dating accountant ng aking ama, nagngangalang Yefan. Ipinadala ko ang kanyang larawan sa iyong email. Gagawin ko na. Yiren, matagal ko nang gustong itanong. Ano ba talaga si Jang para sa'yo? Guguluhin mo ang isang tagalabas bago humingi ng tulong sa sarili mong asawa? Nagseselos ka ba? Nako, pakiusap. Ang aking ama ang sumuporta sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos mamatay ni tatay, siya ay may kakayahan at gusto niyang bayaran ang aming pamilya. Wala akong selos. Ginoong Gu ang iyong mga dokumento. Ang kapal ng mukha ni Suyiren. Oras na para kumilos ka. Naiintindihan. Huwag kalimutan ang ating kasunduan, Ginoong Gu. Director Zhao, narinig ko kagabi ikaw ay nagustuhan ang isa sa aking mga babae. Ngunit ang iyong tibay ay nagpahintulot na may umagaw sa kanya. Hindi ko intensyon na guluhin ka, Direktor. Sinusubukan lang kitang pasayahin. May isang espesyalista sa ihi na nagngangalang Su Yiren. Ang kanyang mga gamutan ay maaring mapahusay ang iyong pagganap. Nasaan ang doktor na ito? Dito mismo sa Haishi. Makikita ko siya bukas. Ngayong gabi tutukan natin ang ating sarili. Uminom ka ng mas maraming tubig pagbalik mo. Magpahinga ka. Kumain ka lang ng mas kaunting maanghang na pagkain. Sige, salamat po, Doktor. Xiaojang, ano yon? Si Dr. Su ay may emergency na house call. Pumunta ka na agad doon. Ano ang sitwasyon ng pasyente? Sabi ng pasyente dahil wala ang asawa niya sa bahay, gumagamit siya ng sex doll at na-stock ito. Pupunta ako doon agad. Umalis ka sa daan. Gusto kong makita ang asawa ko. Madam, si Zhao ay hindi tumatanggap ng bisita ngayon. Sige, alam ko na may dahilan kung bakit hindi mo ako pinapasok. Kaya pala naglalaro ka ng babae dito. Madam, mali ang pagkakaintindi mo. Ito ay pribadong doktor na inupahan ni Zhao. Isang pribadong doktor. Isang pribadong doktor. Sabihin mo sa akin, anong klaseng doktor siya? Ito. Kumusta? Ako ay isang urologist, Su Yiren. Matagumpay ang paggamot sa asawa mo. Wala nang problema sa hinaharap. Ano? Huo si Chen. Maganda ba ako?
Anong tawag mo sa akin? Huo Sichen. Hmm? Mahal? Ito ang babae na nagpabaog sa asawa ko. Pwede bang magpaliwanag, Miss Sue? Eksakto. Kailangan namin ng paliwanag. Mrs. Zhao, maayos ang operasyon ng asawa mo. Walang problema, tigilan mo ang walang basihang akusasyon. Hindi siya gumagana at sinasabi mong walang problema? Makinig kayo lahat. Tingnan ninyo ng mabuti, ito ang babae. Isang disenteng babae na naging urologist. Ang trabaho niya ay nangangailangan. Tumitig sa ari ng mga lalaki buong araw. Ito ba ay isang respetadong trabaho? Magpaliwanag ka, Miss Sue? Oo, tama. May paliwanag ka ba? Kung pinahahalagahan ninyo ang inyong buhay at gusto ninyo pang huminga, lumabas kayo. Sinasabi mo si Su Yiren ay babae ni Mr. Huo. Kalimutan mo na. Hu Sichen, hindi ko kayang sumalungat sa kanya. Bakit mo madaling pabayaan? Ipinangako mo sa akin. Dahil sa ganda mo. Tutuparin ko ang aking pangako na guluhin si Su Yiren. Ngunit hindi mo sinabi sa akin na ang kanyang taga-suporta ay si Huo Sichen. Lumabas ka na. Ang pamilya Zhao ay hindi sapat para sa iyong galing. Naglakas loob kang maliitin ako? Dahil ang basurang iyon ay hindi kayang harapin ka, wala kang silbi na panatilihin. Mr. Huo, tungkol sa insidente ni Madam, hindi ito napigilan ng media. Ang pamilya Gu ang nasa likod nito. Bumagsak ang mga stock ng ating kumpanya. Maraming shareholder ay palihim na nakikipagkita kay Guyu. Sinusubukang bilhin ang ating mga bahagi. Gaano karaming stock ang hawak nila sa kabuuan? Eksaktong 1% higit sa atin. Huo Sichen, gusto ko lang i-target si Su Yiren. Hindi pa huli ang lahat para iwanan siya. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ay mananatili ang iyong posisyon bilang executive kundi iangat pa ang iyong karera. Ang iyong kapatid ay si Gu Yusen. Ang aking asawa ay si Su Yiren. Huwag mo munang sabihin kay Yiren ang tungkol dito. Hoy, Kuya Jiang. Ang accountant mula sa Yiren Group si Yefan kabalik lang galing sa ibang bansa. Siya ay nakatuloy sa Moonlight Hotel ngayong gabi. Salamat, Kuya Jiang. Pupunta na ako doon. Huo Sichen. Natagpuan ko ang address ng aking ama na dating accountant na si Yefan. Haharapin ko na siya ngayon. May ginagawa ako ngayon. Pwede kang magpadala ng tao para bantayan siya. Kapag tapos na ako, Ayos lang, sapat na ang mga tauhan mo para dito. mag-ingat ka dyan. Director Gu, ngayon si Su Yiren ay muling nagsasampa ng kaso. Dapat handa siya. Huwag mag-alala. Ang kanyang pangunahing suporta na si Huo Sichen ay may sariling problema. Paano siya magpapakatatag ngayon? Sana maging maayos ang lahat. Manatiling tapat sa akin at walang mangyayaring mali. Hindi na kailangan maglinis. Umalis ka. Nagkita na naman tayo. Su Yiren. Mukhang naaalala mo pa ako. Naaalala mo ba ang tatay ko? Ikaw ang accountant niya noon? Ano naman? Hindi mo pa alam ang mahal mong boss na si Guyu ay pinakikialaman ang bawat ulat pinansyal. Lahat ng mga gawa-gawang datos ay may personal mong pirma. Magsisimula ang paglilitis sa 3 buwan. Ikaw lang ang hahatulan ng hukom. Ano? Kaya pala si Guyu ay napakabastos. Gusto ko lang dalhin si Guyu sa hustisya. Sabihin mo sa akin ang alam mo. Anong silbi niyan ngayon? Inutusan ako ni Mr. Gu na dalhin lahat ng kanyang mga likidong assets at bilhin ang sa Hu Group na natitirang mga shareholder. Kung wala ang proteksyon ng Hu Group, walang magte-testify para sa iyo. Lokasyon. Pinakataas na palapag ng hotel. Jiang,
Yiren, kakakuha ko lang ng balita, bumagsak ang stocks ng Huo Group. Karaniwan, hindi iyon magiging problema, ngunit kamakailan nag-freeze ang parehong grupo ng pondo sa bidding na nagtali ng kapital. Nasa mahinang posisyon si Mr. Huo ngayon. Mukhang nagsasabi ng totoo si Yefan. Gamitin lahat ng mana ng tatay ko para patatagin ang Huo Group. Ngunit ang perang ito ay maaaring buhayin ng pamilya Su. Sigurado ka ba? Sigurado. Huo si Chen, talaga, para sa anak ng kriminal, nagwaldas siya ng walang pakundangan. Ang sumunod sa ganitong tao, walang kinabukasan ang Huo Corporation. Kaya naman, pinipilit kitang ilipat sa akin ang shares. Putuli ng talo habang maaga pa. Totoo ang alok ko. Walang pipirma kahit sino! Ang tapang mo, naglakas loob kang pumunta ng mag-isa. Mga tiyuhin, huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ni Guyu. Simula nang pumalit si Huo, pumalo ng daang beses ang halaga ng shares. Kung hindi mahalaga ang shares, bakit magbabayad si Gu ng napakataas para bilhin ang mga ito sa inyo? Gumastos si Huo ng 100 million sa walang kwentang amusement park para lang mapabilib ka. At saka, nagbid siya laban sa Gu Corporation. Siya nga pala, narinig ko, muntik kang makapatay ng tao. Sagot din ni Huo ang gastos. Teka, gusto mo lang akong ilayo kay... Hindi ba ang layunin mo ay palayasin ako kay Huo Sichen? Pwede akong makipag-divorce. Diborsyo. Mukhang magandang ideya ang diborsyo. Pero sinabi mo, paano kung maghiwalay tayo ngayon at gusto mong magpakasal muli mamaya? Pagkatapos ng diborsyo, pupunta ako sa ibang bansa. At hindi na babalik. Kaya siguraduhin natin na ihinto natin ang paggamit sa kaso ng iyong ama bilang panlaban. Ayos lang. Wala nang banta tungkol sa mga petsa ng korte sa 3 buwan o muling pag-aapoy ng dating apoy. Iren, hindi nandaya si tatay. Inosente siya. Isang pakana ito. Paano kung ako mismo ang gumamot kay Mr. Huo? Hindi ba gusto mo lang nabawiin ko ang apela? Sige. Tumatakbo ng napakabilis, bakit hindi mo ako hinintay? Anong nagdala sa'yo rito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na may nambubuli sa asawa ko? Tingnan ninyo mismo, ang iyong minamahal na si Mr. Huo ay pumipili pa rin ng kagandahan kaysa sa tungkulin, binaliwala ang kanyang imperyo. Sumusunod sa gayong leader, ang Huo Corporation ay mapapahamak. Napakahusay ng panlasa ni Mr. Gu. Ang sarili mong bahay ay nasusunog, ngunit nakikialam ka sa mga gawain ng Huo Corporation. Gulo, sinalaki ng mga tao ang Gu Corporation na nagsasabing may mga irregularidad sa buwis. Ano? Ikaw. Akala mo ba talaga wala na akong pera? Gumastos lang ako ng kaunting pondo para bilhin ang mga shares mo. Nandito ka pa, Mr. Gu. Bakit hindi mo ayusin ang gulo na ito? Hindi ko hahayaan masayang ang aking investment. Ang bagay na ito, hindi ko ito papabayaan. Hihintayin kita. Mga Ginoo, narinig ko nagbebenta kayo ng shares. Bakit hindi sa akin ibenta? Tapusin natin ang deal ngayong gabi. Mr. Huo, ako kami. Mali lang pagkakaintindi. Ano man ang inialok ng mga Gu, kaya kong pantayan. Makukuha mo ang patas na termino. Huwag mong sabihin ang divorce ulit. Wala nang ibang salita tungkol dito. Akala ko ikaw. Minamaliit mo ako. Ang iyong pondo ay frozen? May pera ako dito para... Ang mga mahihinang lalaki lang ang kumukuha ng dote ng kanilang asawa. Hindi ito dote. Mabuting marinig. Mas mahal mo ako kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Pero gusto ko na manatili kang totoo sa iyong sarili.
So Yiren, mayroon akong para sa iyo. Ito ay naglalaman ng ebidensya ni Mr. Gu mga ilegal na gawain. Pantay na tayo ngayon. Pasensya na. Ang dapat mong hinga ng tawad ay namatay 20 taon na ang nakalipas. Aning sabi mo? Lahat ng ari-arian sa pangalan ko kabilang ang mga ari-arian sa ibang bansa ay nagyelo na. Oh, Mr. Gu, Suyiren nagsumayti ng ebidensya ng iyong ilegal na pangangalap ng pondo. Ang pagyeyelo ng ari-arian ay unang hakbang pa lamang. Pwede pa tayong tumakas ngayon. Tumakas? Kaya gusto mo akong tumakas? Mga walang kwentang duwag na sinasabi sa akin na tumakas. Hayaan mong linawin ko ito kahit mamatay ako, mamamatay ako sa sariling lupa. Saan ba yang walang kwentang Milan na yan? Nakalak sa basement ng villa sa labas ng bayan. Sabihin mo sa kanya bukas na ang araw magpapakasal na sina Huo Sichen at Suyiren. Pagkatapos pakawalan mo siya. Naiintindihan ko. Suyiren, kung naghihirap ako, maghihirap ka rin. Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Buksan mo tong pinto. Miss Milan, ang kasal ni Suyiren at Huo Shichen ay bukas na. Anong sabi mo? Hindi, ako ngayon ay isang wanted na kriminal habang sila ay ikakasal. Nasaan si Presidente Gu? Gusto ko siyang makita. Sabi niya, wala kang kakayahan. Itakwil ka ng pamilya Gu. Umalis ka agad. Sige, aalis na ako. Pero sabihin mo sa akin kung saan sina Suyiren at Huo Sichen. Gagawin ang kasal. Bukas ng alas 10 ng umaga, Rose Manor ng pamilya Huo. Suyiren, Huo Sichen, hindi pa tapos to. Ginang Huo, sabi nila, bawat diamante sa gown na ito ay kamay ang tahe, ang tanging isa sa mundo. Isang diamante lang mula sa damit na ito ay katumbas ng 1 taon kong sweldo. Talagang iniidolo ka ni Ginoong Huo. Ang mahal ng damit na ito. Bagay na bagay sa iyo. Kailangan bang maging sobrang magarbo ka? Tahiin sa akin ang mga gown na walang katumbas. Gusto mo ba ako mismo ang nag-design nito para sa'yo? Mahal ko talaga ito, pero masyado itong marangya. Wala kang diskarte sa pera. Paano kung ganito mula ngayon? Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Ano sa palagay mo, mahal? Aprobado ang proposal. Mamaya, ipapasama ko si Jiang sa akin para kunin ang mga maluwag na diamante. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong yumaman. Ang generous mo kay Jiang. Panatilihin ang yaman sa loob ng pamilya. Bakit wala pa siya rito? Darating na siya. Iabot mo sa akin ang cellphone ko. Ginoong Ajinang Huo, isang regalo mula sa Gu Group. Ilagay sa mesa. Gusto kang makita ni Ginang Huo. Mag-ingat ka at hintayin mo ako. Kamusta? Suyiren, gusto mo ba ang regalo ko? Anong ginawa mo kay Kuya Jiang? Ang alitan natin ay walang kinalaman sa kanya. Pakawalan mo siya! Wala kang pakialam. Tinutulungan ka niya habang lihim akong iniimbestigahan. Paano siya naging walang sala? Ano ang kailangan para mapalaya siya? Sa loob ng kalahating oras, magkita tayo sa pabrika sa Northside. Pumunta kang mag-isa.
Mga kababaihan at mga ginoo, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang seremonya ay muling nakatakda sa 8 ng gabi. Maligayang pagdating. Si Chen, si Kuya Jang ay nahuli ni Guyu. Kailangan ko siyang iligtas. Direktor Huo, ang aming koponan ay nasa posisyon na, ngunit ipinapakita ng investigasyon na si Guyu ay nagtanim ng bomba sa abandonadong tahanan ng mga Su. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Dapat ba nating ipatawag si Ginang? Bilisan mo. Teka, kung pupunta ka, hindi sasama si Yiren sa iyo pabalik. Utusan ng koponan na tumigil, dapat nating iwasan ang aksidenteng mapinsala si Yiren. Naunawaan. Kumusta, Jihuo? Nasaan ang bodyguard mo, Jihuo? May mas urgent silang ginagawa, Milan. Ikaw? Malapit na. Malapit na. Dapat natagos na ang aking talim. Buti na lang. Papatayin kita. Tumigil ka, bumaba. Matigas na tanga. 911? May takas na umaatake dito. Kunin ang iyong 100,000 na gantimpala sa tirahan ng mga Huo. Salamat, Jihuo. Huwag umalis. Dito ka lang. Huwag umalis. Manatili. Kailangan mong maghintay sa akin. Guyu, darating na ako. Lumabas ka. Yiren, takbo! Ngayon, yung baliw naglagay ng bomba. Tumahimik ka? Nandito ako. Huwag kang gumalaw. Aba-aba, Suyiren, hindi ko akalain na ganun ka kabait. Marami kang hindi alam. Jang, kumalma ka. Kahit kailangan kong dumaan sa apoy, ilalabas kita dito. Yiren, napaka-engot mo. Nandito ako. Pakawalan mo siya! Teka, sandali, isang saglit, itago mo muna ang mga karayom. Pagkatapos, pumunta ka rito. Isuot mo ito. Isuot mo. Pakawalan mo na siya! Bakit ka nakinig sa kanya, Engot? Umalis na tayo. Naku, ang galing, ang sweet naman, pero linawin ko. Wala sa inyo ang aalis ngayong gabi. Wala kang balak na palayain kami. Wala kahit minsan. Noong pinayagan ka ni Suyiren na makatakas, iyon ang naging pinakamalaking pagsisisi ko. Teka, Guyu, nagsumikap ka ng husto para sa yaman na ito. Bakit mo itatapon lahat ngayon? Tingnan mo. Ibaba namin ang kaso. Magkaayos tayo, okay? Kapayapaan, sasabihin ko sa iyo ang iyong mahal na kaibigan na si Suyiren ay naisumite na lahat ng ebidensya. Huli na ang lahat ngayon. Yiren, umalis ka na dito ngayon. Suyiren, akala mo ito lang ang inihanda ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kapag naubos na ang timer, sasabog ang bombang ito at ang buong gusali ay may mga pampasabog. Gusto kitang isama sa pagkamatay ko. Pero ngayon nalaman ko, hindi ka karapat-dapat. Suyiren, gumising ka. Suyiren.
Ginoong Huo, tatawag ako ng tulong. Sinabi ko sa'yo kapag nasa panganib ka, dapat may magprotekta sa'yo. Huwag kang mangas mamatay. Kung mamatay ka sa akin, mag-aasawa ako ng iba. Kung mamatay ako, dadalhin mo ang ibang lalaki sa aking libingan, magiging payapa na ako. Bilis! Dikit ang mga kamay nila. Dalhin ninyo silang dalawa. Shichen! Mukhang may isang tao hindi maaaring mag-asawa gamit ang aking apelyido. Ang hirap mo! Mas mabuti pang gumaling ka agad. Kung hindi, kakanselahin ko ang ating kasal. Ang puso ng babae ay pabago-bago. Oo, aking ginang. Ginoong Huo, Kumusta si Jiang? nagpapakabit ng cast sa susunod na silid. Mas malala ang mga sugat niya kaysa sa iyo. Paano sila hinarap? Pinatay si Guyu sa lugar mismo. Pero nabaligtad na ang kaso ng tatay mo. Natagpo ang walang sala ng korte ang tatay ni Madam. Para kay Milan na hatulan ng sinadyang pananakit at pambubugbog. Ipinataw ang hatol na kamatayan. Mga kasong sinadyang pananakit. Sinubukan ni Milan na gamitin si Mr. Zhao laban sa'yo, pero tumanggi si Mr. Zhao, kaya ginawa ni Milan si Mr. Zhao isang yunuko. Ang pamilya Zhao ay naghahanap ng gamutan sa ibang bansa. Ang gulo ng mga pangyayari. At least naayos na ang lahat ngayon. Sandali. Isa pang bagay. Ang kasal. Ang kasal. Huo Shichen, si Yiren ay nasa iyong kamay na ngayon. Alagaan mo siyang mabuti. Bitawan mo. Nakakatakot siya. Yiren, huwag mo siyang pakasalan. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Gago ka. Relax lang, okay lang. Nagtestamento pa si Huo Shichen. Ngayon nagtatrabaho siya para sa akin. Miss Su Yiren, kukunin mo ba si Mr. Huo Shichen bilang iyong asawa? Sa oras ng sakit at kalusugan, mananatili ka ba sa kanyang tabi? Oo. Mr. Huo Shichen, kukunin mo ba si Miss Su Yiren bilang iyong asawa? Sa mabuti at masamang panahon, mananatili ka ba sa kanyang tabi? Walang pag-aatubili. Halik, halik. Halik, halik, halik. Halik! Halik, halik, halik.